Hello po. Hi. Purihin ng Panginoon. Magandang araw po, magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Isang panibagong buhay, lakas, na dinadagdag niya sa ating buhay. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa bagay na yan. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. How truly great is the faithfulness of God. Tunay po ang katakilaan ng pagtapatan ng Diyos na buhay natin pinaglilingkuran at sinasampalatayanan sa umagang ito. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Huminga pa ba kayo? Tingnan mo katabi niyo, baka hindi na po huminga. Kalabitin niyo po at yugyugin niyo po, baka kailangan niya ng gising. Gising muna. Hallelujah. Isa pong magandang araw sa bawat isa sa ating po mga kapatiran. Nakapiling po natin maging po sa online. Ngayon nakatunghay po sa ating pong gawain, sa gawain po ng Panginoon. Isang magandang araw po, sa magandang umaga sa bawat isa. Today is Epiphany Sunday. Alam niyo po, Epiphany Sunday ngayon? Ano Epiphany? Si Epiphany na nagpapatawa, si Epi na nagpapatawa, Epiphany. Epiphany means yung appearance ni Lord Jesus Christ sa mga Gentile people. Remember yung Three Kings, pagbisita ng tatlong hari? Actually, hindi po ito may kaugnay sa Three Kings, kundi may kinalaman po ito sa appearance ni Jesus Christ sa Gentile people. Yung Three Kings sa Gentile people, hindi po sila Hudyo. Nagpapahiwatig lang po ito ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Kasama po tayo doon. Magamat hindi tayo kalahi ng Hudyo, pero we belong to God's family because of the grace of God, because of His loving care for all of us. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin niyo kapatid, mahal ka pala ng Panginoon. Sabihin niyo, mahal ka pala ni Lord. Amen. Ganon din ako, mahal din ako ni Lord. Sabihin, balik niyo sa Kanya, mahal ka rin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Isa pong mahalagang bagay na dinagdag niya po sa ating buhay. Panibagong sigla, panibagong taon. Happy New Year. No po sa hindi ko nabati, Happy New Year po. Ang taong ito ay panibagong taon, bagamat tayo po 4 days na ibinigay na dinagdag ng Diyos sa ating pong taong 2026. Sino ba makakala? 2020 kinabahan ng marami, di po ba? Yung millennial. Kala natin tapos na ang lahat, pero 26 years more, dinagdag pa ng Panginoon. At ako'y naniniwala, dadagdagan pa ng marami pang mga taon ang buhay nating lahat. Amen. Parapakan po natin Diyos sa kabutihan niya sa buhay nating ito. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Doon pa sa mga malakas pa, purihin ang Diyos, taas po ng mga kamay. Iwagay niyo po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen. Darating po hindi natin may tataas yan, dati po hindi natin may angat ang ating sarili sa ating kalagayan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, God sustain us. Amen. Sa pagkataon po ito, tayo pong lahat ay muling tumayo. Amen. Tayo po handa na makinig na salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Welcome to New Year with faith and hope. Yung pong ating pag-uusapan. Winelcome po ba natin ang bagong taon na may pagtitiwala sa Diyos at may pag-asang inaasa ating tinatanaw? If you have your Bible, please read it on. Open it up in the book of Lamentations. Sa Tagalog po, panaghoy po yan. Sa English ay lamentation. Kung bakit panaghoy, ano mo ibig sabihin lament? Tumangis. Tumaghoy, di po ba? Kaya panaghoy po sa Tagalog yung lamentation. Chapter 3, verse 21 to 20. Familiar po kayo sa talatang ito. Pero maganda po natin bigyan pansin po ang kahalagaan po ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Lamentation chapter 3, verse 21 to 20. Ito po sinasabi, Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, for we are not consumed. For His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ito po ang Tagalog version yan. Gayon naman, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag nakaalala ko. Okay? Pag-ibig mo o Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. How great is God's faithfulness? Truly indeed, God's faithfulness is great. Amen. Tayo po'y muling manalangin sa Panginoon, hilingin natin ang gabay ng Diyos. Patnubay ng Banal na Espiritu habang natin patuloy na pinakikinggan sa tanang Panginoon ngayong umaga. Let's all be thankful to God with His gracious love and care for all of us. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Oh, Heavenly Father, we are too thankful, O Lord, for a wonderful blessing that you have given us this morning. Isa pong magandang araw muli na dinagdag mo sa aming pong buhay. Natutuwa po kami, Panginoon, sa panibagong lakas sa sigla, Lord, hindi nadagdag mo sa inyong mga lingkod. Maging sa bawat isa sa amin, Lord, we are so thankful. We're so grateful, O Lord, to your greatness, O God, to your loving care, for embracing us. Lord, for your mercy, for your forgiveness, O God, patawarin mo kami sa iyong pagkukulang kung meron mo kami nagawang mga bagay na hindi tama sa iyong harapan, O Diyos. As we ask for mercy and forgiveness, O God, in Jesus' name. Cleanse us once more, Lord, as we come to your holy throne of grace.
Lord, begging you, Lord, humbleness, with a humble heart, oh God, we come with a humble heart, thanking you for a lot of things that you have given us, for wonderful blessing that we receive from you throughout the days, and even throughout last year, so and even today, Lord God, a new year has begun, already 4 days had passed already, Lord God, and you have given us enough courage, determination, and strength to move on, Lord. Lord, help us to keep on moving, oh God. Salamat pa namin, Panginoon, hilingin po namin. Patuloy mo kami tulungan mag-move on sa aming pong pagtitiwala. Magtiwala po kami may ganap. Umasa po kami ng lubos sa iyo, Lord, at amin pong tumibay ang aming pananampalataya higit kaysa dati sa mga sitwasyong dumating sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon. Natin pong habang lingkod, gamitin mo po, O Diyos, bilang daloy ng pagpapala, Panginoon. Ang pagkakatong ito, maging blessing po sa bawat isa sa amin. Kung pong hayaan na meron po sa aming uwi na talunan, at hindi po makakamit, Lord, ng pagpapalang yun nilaan sa aming pong buhay. Lord, naniwala po kami, meron kang pinipare, inihanda kang blessing para sa bawat isa. Lord, we believe on that, and we believe, Lord, your healing power. We believe on your mighty touch. We believe on your blessing, O God, to overflows in this morning. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, Lord, as we glorify your name, allow us to worship you in spirit and truth, O God. Hiniling po namin, Panginoon, pangunahan mo kami, habang patuloy namin sinasamba ka sa Spirit katotohanan. Ama, salamat po, Panginoon. Bigyan mo kami ng karagdagang lakas sigla, Lord God, as we come, O God, to worship you all throughout the days of this day. Ito po ay isang Sunday, Lord, na kung saan namin po sineselebrate, Lord, ang iyong ang Epiphany, Epiphany appearance mo, Lord God, sa mundong ito sa pamagitan po ng pagpapahayag mo. Hindi lang sa mga Hudyo, Panginoon, katotohanan po ng pangako mo po, hindi para sa lahat ng tao. Sapagkat sinabi mo sinsalita sa ayon sa yung heart of the Scripture, it tells us, for God so loved the world that you gave His only begotten Son, Jesus. Ikaw po yung Panginoon. That whosoever believes in you shall not perish, but have eternal life. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-asa, Lord God. We come, O Lord, we come with a humble heart, thanking you for the wonderful blessing that you have prepared for us as you shared your word to us through your humble servant. We ask this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Iniling po namin lahat ng ito sa dakilang pangalan mo, Panginoon Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen, amen, and amen, amen, amen. Salamat po sa Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Pinamagatan ko po minsan ng Panginoon, welcome New Year with faith and hope. Welcome the year 2026 with faith and hope. May pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Habang patuloy nating sinalubong ang taong ito, iba-ibang mixed emotion po tayo. Meron tayong kanya-kanyang pananaw. Meron pong pumasok, tinanggap ang taong ito na merong kalungkutan sapagkat may kalugihan siya. Meron naman tinanggap ang taong ito na masaya. Sino po masayang dinelebrate ang New Year? Tuwan-tuwa siya dahil New Year na. Iba lungkot-lungkot naman, iba dahil kasi bakit sabi ko mixed emotion. Some of us come gratitude, victories, may pagpapasalamat dahil nagtagumpay tayo. Iba naman, hindi magawang magpasalamat kasi lugi sila o kaya may utang na hindi pa nababayaran o panalang hindi tinutugon pa ng Diyos para yung iba naman nawala ng pag-asa. Yung iba naman masaya lang dahil may celebration pero pagkatapos ng New Year celebration, lumungkot ulit ang buhay. Iba-iba po. Pero kung naniniwala, ano man ang emosyon nyo, isang bagay lang po ang pwede nating unawain na tayong lahat ay nabubuhay pa dahil sa biyaya po ng Diyos. We come to the point right now, in the 4 days of this year, biyaya pa rin ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay, lumalakas, sumisigla. Amen. Pagigalaw po ng inyong mga kamay, nagalaw niyo po ba? Naitataas niyo pa? Biyaya po ng Diyos yan. In Him we believe, in Him we move, in Him we ever being yan. Pag inyo pong meron ng exercise pong ginagawa pag ito daw nagagawa niyo pa, ibig sabihin, okay pa yung isip niyo. Malinaw pa daw yan. Yan, tingnan niyo. Pero pag hindi nyo na nagawa yan, medyo may problema na. Ito pa. Ayan. Pag hindi nyo na nagagalaw yan, may problema na. So, biyaya po ng Panginoon. Amen. Nagagalaw po pa. Biyaya po ng Diyos yan. Kung bakit tayo huminga pa, kung bakit tayo kumikilos pa, ito biyaya po ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung iba naman, may takot at walang katiyakan itong taong ito. Sino po nabasa niyo po yung aking insight kanina? May kinalaman po sa hope, pag-asa. Amen. Pag-asa, mayroon po tayong inaasahang maganda sa biyaya po ng Panginoon. Sa kabila po ng krisis na dumarating at darating pang mga krisis, naniwala po tayo, God is faithful and true to His word. Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng inawit kanina, He's running after us. Your goodness is running after us. Ibig sabihin, hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. Puring ka, Panginoon, Lord, nababuti ka pa rin sa anong sitwasyon dumarating sa aming buhay. Kahit tayo may karamdaman, tayo may kalugihan, mabuti pa rin ng Diyos, hindi po siya nagbabago. Yan. Sa pagkatong ito, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung siya yung Diyos na nag-brought sa atin sa taong ito, siya rin ng nakarang taon, survive natin na last year, 2025, I mean, na-survive natin yun. Siya rin yung Diyos na hahawak sa atin sa taong ito. Naniniwala po ba kayo ron?
The God who passed us through the year that passed is also the same God who will going to hold our lives today as we are challenged by every different crisis that we are about to face at this new year. Hindi ko po alam kung ano mga crisis na yan. Marami po tayong mga problema na dating harapin. Pero sa kabila ng lahat ng yan, salamat po sapagkat ang biyaya ng Diyos sapat, hindi po nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen po. Palapakan po natin pang sa pagkutahanan na yan. Hallelujah! Huwag po tayong magsawang purihin ng Diyos. Praise God. Sa pagkatong ito, ay atin pong, bawat taon po yung opportunity yan. Tawag dito bridge eh. Bridge between the goodness of God as we look back and the future glory of the Lord will going to happen in our lives. Parang bridge yan, parang tulay. Ang taong ito isang tulay upang pagbabalik at tanong natin, kabutihan ng Diyos ng nakaraan at tatanawin natin yung magandang buhay nating tinatanaw sa darating na araw, di po ba? Sino naniwala may magandang araw na darating? Sisikat pa rin ang araw bukas. Hindi na sumikat yan, maproblema tayo. Marahil lukas ng lahat ng mundo sa bundok ito. Pero ganyan pa man, naniwala po tayo, even yung malakas na ulap na tumakip sa ulap sa araw na yan, sumisikat pa rin ang araw. Amen. Ako'y naniniwala po, God is always faithful and true to His word sa kanyang mga pangako. Hindi siya nanatili siyang tapat, hindi siya sinungaling sa bagay na yan. Pagkatong ito, napakalaga na makita natin, magtiwala pa rin tayo sa Diyos at tumakat tayo, may higit na katapatan at pagtitiwala sa Kanya sa taong ito. 2026 has been a challenge for all of us. Ito po'y hamon sa ating lahat upang tayo lumakad na may pagtitiwala at patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Paano natin gagawin ito? We welcome 2026 by thankfulness, by grateful heart, hoping that God will going to provide our strength. Pero bago mangyari, kailangan maging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Wala kang aasahan kung hindi matibay pananampalataya. Sino aasahan mo? Hope is to be sure of the certain we hope for and to be certain of things we cannot see. Yung po faith. Faith is hoping for something good. Amen. Niwala po tayo ng Diyos po, Diyos ng pag-asa, Diyos ng pagtitiwala, at Diyos ng buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Kung naniniwala, God is faithful to me, God is faithful to you, God is gracious to us, to all of us. God will be going to bless our lives and even these coming days. Hindi po magkukulang ang Diyos sa bagay na yan. Amen. So ilang mga bagay po. Una, remember God's faithfulness in the past. Dapat mo natin unawain yun. Para matanaw natin magandang bukas, alalahan muna natin nakaraan. Huwag na po tayo mahirati doon sa mga dating natin patutok, kundi pagka alalahanan niyo kung makita natin kabutihan ng Diyos, di ba? Sabi po din sa Lamentation chapter 3, pansinin niyo po, no? Sabi niya, yet this I call to mind. Pag naalala ko yung bagay na ito, nagkakaroon ako ng pag-asa. Sino nagbanggit ito? Ang sumulat nito at naghayag po niya si Jeremiah. Sino siya? She was a weeping prophet. Bakit? Kasi umiyak siya sapagkat yung kanyang bayan, yung bansa na pinili ng Diyos, ay sumuway sa kanya, lumayo. Susumpa ng Panginoong umiral sa kanilang buhay. At dahil dyan, naghirap ang kalagayan nila. Nalugi sila, napahamak sila, at nailalim sila ng pagkakaalipin. So umiyak si Jeremiah dyan, umiyak siya. Sa kabila ng kalungkutang daman ni Jeremiah, maalala niya ito, yung katapatan ng Diyos, sumisigla siya, nagkakaroon siya ng pag-asa. Sabi niya rito, yet this I call to mind, therefore I hope. Kung basahin yung chapter 3 ng Book of Jeremiah, kalungkutan yan, bago verse 20, 21. Kalungkutan laging mababasa nyo from verse 1 hanggang sa verse 20. Kalungkutan makikita nyo doon tungkol sa sumpa ng Diyos, tungkol sa naranasan nila sa buhay, na ito habang sila sumusuway sa kalooban ng Diyos. Sino po ba dito naranasan yung sumpa ng Panginoon sa kanyang buhay? Yung malay kay Kristo. Yung buhay natin magulo, di po ba? Yung natin hindi malungkot ang buhay na punong-puno ng pangamba. Pero dahil sa Panginoon, nawala yung bagay na yun, di po ba? Purihin natin ng Diyos. Sa kabila ng banda, sabi ni Jeremiah, nang maalala ko mga bagay na ito, nagkakaroon ako ng pag-asa, sabi niya rito. Bakit daw nagkaroon siya ng pag-asa? Sabi niya, because of the great love ng Diyos, we are not consumed. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo napupugnaw, hindi tayo nawawala ng saysay ang buhay natin, hindi na mamatay yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Sabi niya sa Tagalog, may Tagalog yan, pakireply yung Tagalog. Habang naalala ko ito, ang katapatan ng Diyos, yung kanyang dakilang pag-ibig, sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko ang mga bagay na ito. Remembering what God has done in the past would give us hope. Amen. Remembering the goodness of God in the past would give us hope. Kung naalala ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko, nagbibigay po ng pag-asa ito. Amen. Umasa po ako, babalik ng Diyos yung panibagong lakas ng buhay ko. Salamat sa Panginoon. Sabi sa akin, Lord, Pastor, ang ganda na ng kulay niyo. Bakit? Nagbago ba kulay ko? Nagliliwanag na siguro kulay ko. Siguro yung aking... Kaya lang yung mobility ko, may problema pa rin yung aking mobility. Yung aking mobile po, yung aking... tawag doon?
psychomotor, sa brain part ng psychomotor ko. May problema pa rin. Sa biyaya pa rin, naniniwala po ako. Kung ako tinestay ng Diyos noon, patuloy niya sustain ang buhay natin ngayon. Kung nag-pass to 2025, ganun din po. Kung may problema kayo mabigat noon, ang Diyos pa rin nagpapagaling. Ang Diyos pa rin nagbibigay ng himala. Diyos pa rin tumutugon sa ating kalagayan. Amen po ba? Kasi hindi siya nagbabago. Napakalaga na remember natin in the past. Sabi ni Jeremiah dyan, because of the great love we are consumed, His compassion never fail. Yung kanyang pag-ibig daw hindi nagbabago, hindi naluluma, hindi na napupugnaw. And they are new every morning. Kada umaga pala, great is the faithfulness of God. Dakilang katapatan, kada umaga po, naalala po ba natin yun? May nagsabi sa akin, Pastor, tigil mo na yung insight nyo. Kasi napapago lang kayo. Sabi ko, every morning, napasigla ako sa insight na ito eh. Hindi ko alam kung kayo. Ako, napasigla po ako. Sabi ko, Lord, isa ng pag-asa ko, Panginoon. Kung hindi man ako makapagsalita ng maayos na ito, kahit paano, may sulat ko yung bagay nito at makapagbigay ng kalakasan sa marami. Salamat po sa Panginoon. Naabot po ang maraming tao sa pamagitan nito. Maging hindi mananampalataya, nakakarating po, meron nakausap sa akin, nagpapasalamat sa pastor. Salamat po. Bakit ka nagpapasalamat? Yung pala, nakakabasa na insight. Hindi ko siya kilala ha. Sabi ko, hindi ko ito sinanda. Pastor, meron pong nag-send sa akin tungkol sa bagay nito. Tamang-tama sa problema ko. Ay, purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, umutugon ng Diyos sa pagkalagayan niya. Pamagitan po ng mga bagay na binibigay ng Diyos sa ating buong buhay. At isinishare natin sa iba. Ishare niyo po sa ibang kabutihan ng Panginoon na ibinigay niya sa ating buhay. Yung patutuo natin, share natin sa iba. Kasi umaasa pong iba ng mga tao po sa bundok ito na naghahanap po ng pag-asa. At sino po makapag-share nun? Ang tao mo may Kristo sa puso, pwedeng ipaghayag ang pag-asang kanyang taglay, ang kanyang nakamit mula sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Di po ba? Huwag mong ask and share the gospel of Jesus Christ, the good news about Jesus Christ. Tayo pong lahat may kakayanan. Bakit? Tinanggap niyo si Kristo at ako'y naniwala may ginagawa ang Panginoon maganda sa buhay natin ito. Hallelujah. Oh, amen. Nakakapagod, no? Napagod ako. Signalan ng mic ko, Papa, slow down. Ang mind ko kasi nagmamadali eh. So sorry to say, no? Pero sibukan natin mag-slow down. Amen. Ito, Lamentation, chapter 3, verse 20, isang napakapangyariang talata sa Bible, nagbibigay diin na walang katapusan, sariwang awa at katapatan ng Diyos na nagsasabing ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas, ang kanyang kaawaan ay hindi nagwawakas, ang mga ito ay bago, tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Amen. Nag-aalok ito ng pag-asa na nagpapaalala sa mga tao na sa kabila ng paghihirap, ang mahabaging pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng bagong pagkakataon araw-araw, pinipigilan ang kabuwang konsumo sa pamamagitan ng pagdurusa at nagtatampok sa kanyang pagkatiwalang karakter ng Diyos. Parang nagdurusa ka, pag naalala mo yung katapatan ng Diyos, nagkakaroon ka ng comfort ba? Amen, di ba? Di ba, inuubo ka, tapos hindi mo na tumigil ang ubo mo. Naranasan ko ubo ka na ubo. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Ang hirap-hirap matulog. So sabihan, tapos, Lord, comfortin mo ako, Panginoon, aluin mo ako, Panginoon. Naalala ko yung aluin, nakatulog ako sa biyaya ng Panginoon. Sabihin, nandun po yung kalaw ng Diyos. Katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa ating buhay. Kung atin lang pong iniisip kabutihan ng Panginoon. Sabi nga rito, yung the great, pag naalala, sabi, balik niyo yung talatang niya, kapatid. Titigan yung mabuti. Tagalog. Sabi ran, Tagalog na. Yan. Pag nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong, ano yung naalala natin? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung meron man nagmamahal sa'yo, kapatid, si Lord yun. Hindi nagmamahal, kahabagan mo walang kapantay. Habag ng Diyos, yung awa ng Panginoon, wala daw kapantay. Kasala ka, ang habag ng Diyos. Sabi nga, is running after us. Yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, running after us. Hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Unfailing love, steadfast, hindi po nagwawakas. Yung compassion niya, yung mercy niya, never endless yun. They are new every morning. Ibig sabihin, bawat umaga, may bagong fresh start si Lord, bagong sariwang simulain ng Panginoon. Kung nagkamali ka hapon, bibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon ngayon. Kung nagkasala ka kanina, bibigyan ka ng Diyos ng pagpapatawad ngayon at bibigyan ka ng panibagong lakas ng Panginoon. Ganun lang yung kabutihan ng Diyos, di po ba? Mantalang tayo, pagka nagkamali ka, sorry na lang kung patawarin ka ng kapwa mo. Palad ka kung siya ay magbigay ng mercy sa atin. Pero ang Diyos hindi po eh. Buti lang, meron tayong Diyos na mahabagin, no? Hindi katulad natin na medyo minsan tayo pagka namimili pa tayo na ating patatawarin, di po ba? Patatawarin kita, pero ito muna gawin mo. Oh, lumuhod ka na 10 beses. Parang ganun pa. Pahirapan pa natin, patatawarin natin. Nagkamali na nga, nagkasala na nga, hindi na nga kayang magbago eh. Tapos hindi pa natin bibigyan ng pag-asa. Pero ang Panginoon sabi dito, never end. Ang kanyang mercy, yung kanyang forgiveness never ends. Salamat po sa Panginoon. Gaano ba kalaking kasalanan mo hindi kayang pagtawarin ng Diyos? Meron po ba? Wala po eh. Wala po. Nung ako'y nasa Muntinlupa, nung ako'y nagsisya doon, kasama po ng ating Pastor Lopez doon. Meron po tayong pastor doon na
na dating ex-convict, na Assemblies of God ministers ngayon, Reverend Dom Lopez, sabi niya, okay, nagsalita doon. Meron ko nakakausap doon na 17 years na doon, young people siya, mga 18 siguro. Napatay niya magulang niya. So, tapos sama ng loob. Tapos, sabi niya, buti na lang daw, akala niya walang kapatawaran sa sarili niya. Pero nung makilala niya ang Panginoon, isa po siya doon sa mga worshiper doon sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, wala pong bagay na mali sa buhay natin hindi kayang ayusin ng Diyos. Wala pong pangit na hindi kaya niyang baguhin. Wala pong bagay na hindi niya kayang ayusin. So, salamat sa Panginoon. Wala pong mabigat na kasalanan hindi kayang baguhin ng Panginoon. Kung ating alalahanin, tayo pong lahat nagkasala, hindi tayo nakabot sa kalulatan ng Diyos. Sa kabila ng kasalanan na yan, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Katapatan niya, di po ba? Kung hindi ko po alalahanin yung kabutihan ng Panginoon, saan po ba nandun ngayon? Marahil ako yung nasa mundo, malayo sa Panginoon, hindi naglilingkod. Punong-puno ng bisyo, o maaaring ako'y laman na ng ospital, o kaya naghihimas na ng rehas dahil ako'y nakakagawa din ng mali, nakulong, naging addict. Parang ganun ang buhay ko kung wala kay Kristo. Alam natin ang mundong ito, punong-puno ng tukso, punong-puno ng kawalan ng sigla, punong-puno ng kahungkagan ng isip ng marami. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng liwanag, di po ba? Sa biyaya po ng Panginoon, lahat ng ito, biyaya po ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ating malalahanin, sabi dito, kung maalala ko ang kabutihan ng Panginoon, yung kanyang dakilang katapat, sabi po niyan. So maalala po natin, taong ito, pwede tayong umasa sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede na pang i-focus natin ating buhay sa kalooban ng Diyos, kabutihan niya. So before we move forward, we must look back and acknowledge. Bago tayo makapagpatuloy sa panibagong sigla ng buhay na ito, taong ito, kailangan balikan natin nakaraan at kilalanin natin, una, salamat, iningatan tayo ng Diyos. God protected us. Amen. Ano pa? Salamat, God provided for us. Nag-provide siya ng mga bagay na kailangan. Tingnan nyo, lulusog ninyo. Sino po dito nagutom noong nakarang taon? Marami nagutom, wala ng pag-asa, di po ba? Pero tingnan nyo, mga taga Bethel, hindi po nagugutom yan. Sabi nga dito, lahat dito may feasting lagi. Kada galaw may gawain, kada galaw may kainan. Salamat sa Diyos kasi pinagpapala niyang buhay na ito. Meron bang nangangayayat dito? Malimang may sakit ka, no? Diet ka. Malimang nakikito, diet ka, ngangayayat ka nga nun. Pero sa kabila ng lahat, salamat sa Panginoon dahil provide niya ang ating needs. Hindi lang po physical, material, kundi hindi lang for foods na ating daily, kundi pati yung spiritual needs, strength natin. Salamat sa Panginoon. Palapakan po natin sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin ito. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hindi lang, God sustain us. Patuloy niya tayong iniingatan, patuloy niya sinusustain yung buhay natin. And then, kung ikaw'y nakatayo pa rin sa magkatong ito, ibig sabihin, ang Diyos po'y tapat pa rin sa atin. Amen. Kung siya'y tapat noon, tapat siya pa rin ngayon. Darating pang mga araw, katapatan niya iiral sa ating pong buhay. Amen. Pangalawa, hindi lang natin alalahanin yung nakaraan, kundi i-release natin yung mga bagay na luma. Ayan. Release the past and let go, do new things. Sabi po dyan, release the past. Number 2 points. Release the past and let God do a new thing. Hayaan po natin magkaroon ng pagbabagong, gawin ng pagbabago. Isaiah chapter 48, ito po ating mababasa, 43 verse 18 to 19. Sabi po dyan, forget the past, the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it spring up, do you receive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Tagalog, itong sinabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Ilibing na daw sa limot at huwag nang alalahanin ang mga nangyari na nakaraan. Halimbawa, nagkamali ka noon. Huwag mo na inisipin nagkamali ka. Kasi pinatawad ka na ng Diyos eh. Meron po hindi makamove on. Sino dito nakamove on na? Pastor, pag naalala ko yung tsura ng asawa ko, talagang hindi ko ma-move on ka na. Amen. Kung hindi siya umuwi sa'yo, mag-move on ka na. Hayaan mo, umuwi. Ang Panginoon gumalaw sa kanyang buhay kasi naniwala man tayo ng Diyos na may kakayanan na baguhin ang lahat ng tao, di po ba? Mag-move on na tayo. May problema ba tayong bigat tayo nakarang taon? Mag-move on na tayo sapagkat nais ng Panginoon. Makita natin bagong araw at bagong pagkakataon ito. Sabi po rito, Amen. Sabi po rito, ilibing mo na sa limot. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo ba makita? Nagaganap na raw, hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. Alam niyo, itong talatang ito ay makapangyarihang talata sa Biblia kung saan sinabi ng Diyos sa kanyang mga bayan, kalimutan na daw natin dating bagay. Huwag mo nating isipin ang mga nakaraan. Alam mo, may patuto ka, kalimutan mo, sapat may dakila pang patuto bibigay ang Diyos sa buhay natin.
Patuto mo 2 years ago, meron ng panibagong patuto ka dapat ipinapayag ngayon sa kabutihan ng Diyos, di po ba? Kasi may bago siyang ginagawa sa buhay natin. Ano ba yung bagong ginagawa ng Panginoon? Sabi ko, Lord, may bago ba ako sa buhay ko? Parang luma pa rin ah. Sino naniniwala may bagong bagay na nais ng Diyos iba tanggapin ng bawat sa atin? Amen. Praise God. Kasi kung namumuhay ka pa rin sa luma, parang ang Diyos mo hanggang kahapon lang. Buhay siya, pero ngayon hindi na. Parang natutulog ba ang Diyos? Hindi po siya natutulog. Gising po siya. At meron siyang sabi rito, ilimot mo na, ilibing na. Hindi lang nga sabi ito, i-release eh. Ilibing daw sa limot, huwag mo nang alalahanin pa. Magukay ka at ilibing mo yung mga bagay na yan. Ano yung mga bagay na ito? Yung sama ng loob. Sino dito masama ng loob pinasok ang taong ito? Ilibing na daw yan, limutin na. Release, release. Sama ng loob sa magulang mo, sama ng loob sa asawa mo, sama ng loob sa mga kapatiran. Sino masama ng loob kay pastor? Ilibing na natin. Pastor, sama ng loob kasi hindi ako dinalaw. Ako dapat yung dalawin ngayon eh. Bakit? Ako minsan sa sama ng loob ko, ba't wala man lang dumadalo sa akin? Hindi ko sinasabi dalawin niyo po ako. Malakas pa rin ang Panginoon. Ako'y naniniwala po lahat tayo nangailangan ng dalaw. Pero ang Panginoon naman, lagi nandyan, iniwan, di pa nababayaan man. Amen po ba? Hallelujah. Naalala ko na, ako'y unang naglingkod sa Panginoon. Kahit saan po yan, pupuntahan ko sa ilalim ng tulay. Meron po kang member, dinadalaw ko po yun. Pinupunta namin si Sister Nene habang kami bumabaybay sa baha na sumasalubong namin. Daya ng bata, dahil matanda ang baha nun, hanggang baywang. Kaya niyo yun? Sabi ko, Pastor King, huwag mo nang maranasan pa. Malamang susumpay mo ang gawain ng Panginoon. Pero ngayon pa man, naniwala po ako sa biyaya ng Diyos. Itinaas na sila sa biyaya ng Panginoon. Taas na po ang lugar nila. Binaba. Kung bahain man, delikado na po tayong lahat. Kung bahain man yun, siguro binaba na rin dito sa lugar ng Caloocan. Itinaas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sino po nakatira sa Libis? Libis dyan sa Caloocan, baba? Di ba? Amen. Di ba? Pero kahit pa paano sa baba yun, medyo hindi pa rin binaba ngayon, no? Pag binahaan na po yan, medyo delikado na po ang lugar natin. Gagawin pa man, ang Panginoon pa rin nag-sustain sa atin, nabigyan tayo ng lakas, kalooban, nabigyan tayo ng tagumpay, pag umangat tayo sa kanyang kalagay, di po ba? Amen. Dati po yung lugar ng yung dagat-dagatan. Dagat-dagatan ho talaga yan, kasi sapa yan. Palaisdaan, malawak na palaisdaan yan. Tinabunan lang, nireclaim lang ho yung area na yan eh. Panahon ni Makoy, pinireclaim ho yan. May gawain po kami sa tawag namin, disyertong lugar. Kapag pupunta, maliligo po kayo. Pag pumunta sa lugar, walang kabahay-bahay doon sa pinakagitna ng lugar na yan. Disyerto mo tawag doon. Tanyong po tawag doon. Yung po may gawain po noon. Pinupuntahan namin yun. Hanggat talagang baybayin namin yung lakad, napakalayo, sasakyan, maliligo ka pa. Sa biyaya po naman, may kalakasan tayo taglay. Pero sa kabilang banda, may patutuong Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, may patutuon si Lord na ginagawa sa buhay natin. Amen? Amen. So may past regret, may sama ng loob. Iwan na natin yun. Ano pa ang dapat natin? Iwan sa buhay natin ito. Yung forgiveness na nakasakit natin. Mga taong nakasakit sa atin. Forget na natin. Ilibing na daw natin yun. Kaya, Pastor, inilibing ko na nga siya. Pinatay ko na, inilibing ko na. Hindi yung mga nakasakit sa atin. Yung pain, ilibing na natin yung pain. Hindi yung nagawa ng pain, ha? Yung pain na nararamdaman natin, hindi nag-inflict ng pain. Pinapatay ko nga, Pastor, kasi ginawa na ko mali. Hindi ganun, ha? Yung sakit na dulot nila, ilibing na natin yun. Iwan na daw natin yun. Kasi ang hirap naman, yung nakagawa ng pagkamali sa atin, nakakatulong na mahimbing tayo, hindi. Sino tao doon? Sino lugi doon? Di ba tayo lugi? Yung mga halimbawa, nagawa ka ng kasalanan, tapos siya, panatag na katulog. Ikaw naman, kaalala mo, gusto mong gumanti. Sinong payapa doon? Lagi siya may kapayapaan dahil naghumingi siya ng tao sa Panginoon, ikaw naman wala. Di ba? So, past regret. Let go of disappointment. Sino po may disappointment dito? Disappointed ako sa anak ko kasi hindi nakapag-aaral ng mabuti. So, inulit-ulit yung subject. Huwag na kayo iwan na natin yung disappointment na yan. Sino dito may mga kabigo ang naranasan itong taon, nakarang taon? Bigo ko sa trabaho, bigo ko sa pag-ibig. Sino dito mga bigo sa puso? Ayaw yung tumagot. Tahimik lang tayo. Okay lang yan. Kasi mahalaga, nandito tayo. Iniwan na natin lahat yun. Binauna natin. Binaon ko na, Pastor. Pati yung love letter, binaon ko na, sinunog ko na eh. Hindi naman ganun. Kundi, alaala natin lagi sa Panginoon. Amen. Surrender failures to God. Surrender natin yung kabiguan natin sa Diyos. Pag sinabi dito, limutin na natin ang lahat ng nakaraan. May failures ka ba? Inisip ko, Lord, marami po akong failures na nakaraan taon. Hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. So, mabubuhay ba ako doon? Sino dito parang ang lungkot-lungkot na dumalo sa gawain ito?
Malungkot ka. Umiti ka naman, kapatid. Nakakahawa ang ngiti. Pati kalungkutan, nakakahawa din po yan. Amen. Lungkot-lungkot mo, sasamahan kita. So, dalawa na kayo malungkot. Pero yung kagalakan mo, sasamahan din kita. Dalawa na kayong may kisaya at may galak. Di po ba? So, past regret. Surrender. We cannot fully embrace the new year, but only entitled to the one is old enough. Hindi natin maiyakap yung magandang araw din nila ng Diyos kung atin pong di kalimutan yung mga nakaraan. Hello? Amen po ba? Pag alam mo, sasalubungin mo si Lord, meron siyang nilang magandang regalo sa iyo, eh ayaw mong bitawan yung bit mo. Hindi mo siya maiyakap ng lubos, di po ba? Sa taong ito, let loose of everything and then embrace God tightly. Embrace natin ang Panginoon. Lord, ikaw po mahalaga sa buhay ko, higit sa lahat ng bagay. Alam mo, may challenge tayo. Ano ba yung kumukuha ng panahon natin sa Diyos? Yung hinahawakan natin lubos. I-lose natin yan upang mayakap natin bagong press blessing ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Sino naniwala may press blessing ng Diyos ngayong umaga? So let loose of the old and then embrace the new things that God has prepared for us. Sabi niya sa talatang ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sabi niyan, I am bringing new things. Sabi po sa Tagalog, sa Tagalog ng Isaiah chapter 40, paki-reflect mo yun na. Tingnan natin talatang ito. Wala? Okay, yeah. Sige lang. Nag-back down. Sige lang, babalik natin. Tingnan nyo na lang po mga kapatid sa inyong mga Bible. Sabi po dyan, sa chapter 43, sabi rito, gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kung sa sinabi ng Diyos, sabi niya rito, gumagawa ng bagong bagay, gumagawa ng isang daan sa ilang, sa mga batis, silang, na sumasagisag sa pag-asa, pagbabago, at kakayanan ng Diyos na lumikha ng mga bagong landas at solusyon sa mga tao, kahit na tila imposibleng mangyari ang mga bagay na ito. Ibig sabihin po niyan, kahit mga imposibleng sitwasyon, kayang baguhin ng Diyos, kahit gumawa siya ng paraan, solusyon sa mga bagay na ito. Ano yung mabigat para sa iyo? Sabi ng Panginoon, oy, huwag mo kalimutan, meron akong magandang bagay, sabi niya, taglay ko. Gagawa ko isang bagong daan. Masdan mo. Sabi rito, masdan niyo po. Ako'y gumagawa dyan, masdan niyo. See. Sabi nito, see, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Di niyo ba napapansin? So may mga bagay din natin napapansin, may ginagawa na pala ang Panginoon sa buhay natin. Hello? Hindi nyo, at the end of the day, sasabihin nyo, ay, napakabuti na siya palang gagamitin ng Lord para mabless ang buhay ko. Hindi ko alam yun. Napansin niyo po yun? Amen? Hallelujah. Alam niyo, meron pong isang bata na nag-share sa akin. Hindi ko alam na kalakasan pala siya sabihin niya sa akin. Pastor, pinagpipray ko po kayo. Sabi ko, ganyan ba? Kasi nabibless po kami buong pamilya. Sabi ko, Lord, nabibless sila. Panginoon, salamat, Panginoon. Hindi ko alam na may nagpipray na bata sa kalagayan ko. Sabi ko, salamat, Panginoon. Hindi ko inaasahan. May ginagawa ka na palang magandang bagay sa buhay ko. Hindi natin napapansin kung minsan, no, mga anak natin, may ginagawa sa buhay natin. Pero hindi natin napapansin. Ginagamit pala ng Panginoon sila para tayo mapagpala. Sino dito nabibless sa kanyang mga mahal sa buhay? Umuwi naman kayo sa bahay nyo. Maging masaya ang tahanan natin pag umuwi tayo. Kasi bahay natin kung minsan, lugar lang ng bisan, kainan, tulugan, hanggang doon lang. Walang pag-uusap, wala pong communication, wala pong pagsasama-sama. Wala pong enjoyment ba? Sino dito masaya pag umuwi ang anak niya? Tumulungkot naman kayo pag umuwi, nasa bahay kaya. Sa bahay sila. Sino nyo, hindi dapat ganun, di po ba? Dapat meron po tayong karanasan na nakita natin, ginagamit pala ng Panginoon ng mga bagay na ito. Hindi natin napapansin. Gumagalaw ang Diyos, kumikilos siya sa buhay natin ito. Amen. Hallelujah. Tuloy natin, sabi dito. Pangatlong bagay, reset our priorities for the new year. Bakit ito napakalaga nito? Una, alalahan natin nakarang ginawa ng Diyos. Pangalawa, itong bagay, ilusin natin yung mga bagay na luma sapagkat mayroong inilang bagong bagay si Lord sa atin. Pangatlo, kailangan natin i-reset yung ating priority sa buhay. Pag reset, itama natin lagi i-reset. Sabi ng Matthew 6:33, alam niyo po ito but seek ye first the kingdom of God and all these things will be given to you as well. Sabi rito, sa Tagalog, ngunit sa higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang karya ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. Pansinin niyo po yung talatang ito.
Pag sinabing reset, kasi bawa, may mga priority tayo sa buhay, di po ba? Di po ba may mga bagay na mahalaga at masigit na mahalaga? Halimbawa, ano ba yung priority natin sa buhay natin ito? May mga bagay na urgent and important. Hindi yung urgent and not so important. Halimbawa, nagkasakit yung alaga mong aso, Sunday. Ano gagawin mo? Dali mo muna sa ospital kasi urgent yun eh. Pero hindi importante yun ha. Mas importante sumamba ka. Pero may mga bagay po pumapalit sa isang sitwasyon, di po ba? Halimbawa, sino ba mahalaga? Di ba si Lord mahalaga sa atin? Magpipray ka, dapat. Pray without ceasing eh. Unahin mo si Lord. Dumating pagkataon, sumakit ang tiyan mo. Oh. Ano unahin mo? Magpipray o pupunta ka muna sa siya? Pupunta ka muna sa siya. Bakit? Urgent yun eh. Pero ano mas mahalaga? Pastor, mas mahalaga pag-pray. Wala naman magdumumi ka, wala ka sa... Unahin mo muna to, di po may mga bagay. May mga priority tayo sa buhay, mayroong urgent at important. At may urgent not so important, mayroong important at urgent. Important at urgent, unang-una sa lahat sa Diyos, relasyon sa Panginoon. Sabi rito, unahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran at pawang lahat ng bagay daragdag ng Diyos sa buhay natin. Kabisado ng talatang ng marami sa atin ng Bible verse na ito. Kabisado natin ito, di po ba? Pinahawakan natin itong pangako ng Lord. Sabi ng Lord, seek ye first eh. Seek ye first what? His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added. Gusto natin lahat ng bagay dadagdag ng Diyos sa buhay natin. Blessing ng Panginoon. Sino naniwala biblesyan ng Diyos? Naniwala ka, unahin mo siya. Pero hindi lang yung unahin siya, kundi pati katwiran niya. Sabi ng isa, inuna ko na sila, nag-pray na nga ako, inuna ko isipin siya. Pero yung pamumuhay naman natin, napakalaking umnay doon. Sapagkat sabi rito, unahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay pa may daragdag niya sa atin buhay. Ano yun? Itong talatang ito ay nagpapahiwatig po ng magharap natin sa mga katotohanan na tayong lahat ay may pangailangan. Kaugnay po ng talatang yan, pakibalik mo anak yung Matthew 6:33. Sabi rito, may Tagalog ba yan? Wala. O sa English na lang. But seek ye first. Sa Tagalog po, pag sumakitan mo daw na natin ng higit sa lahat, ang kapaghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran. Pamumuhay na may kabanalan, sabi po, katwiran ng Panginoon. Bawat lahat ng bagay daragdag sa buhay natin ito. Mapapansin po natin, ito pong talatang ito may kaugnayan sa pangailangan natin. Itong chapter na ito may kinalaman po sa needs natin. Ano ba kakain natin? Ano ba guarantee natin? Kung babasahin niyo po yung buong chapter 6 ng Matthew, may kinalaman din sa, sabi ni Lord, huwag kayong magalumihan, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na kailangan niyo sa buhay upang kayo mabuhay. Ano kakaminin niyo, dadamtin niyo. Yan. Sino dito may problema sa bulsa? Alam mo yung bulsa, pera. Lahat tayo may problema dyan. Gusto tayong bilhin, hindi natin mabili. Gusto tayong taputan, hindi natin maputan. Gusto tayong gawin, hindi natin magawa dahil kailangan ng pera. 90% of activities involves money. Wala na pong libre ngayon. Libre, kaligtasan lang ni Lord ng libre. Pero maliban dyan, wala na pong libre. Amen. Bagamat kumisan, nabibigyan tayo ng libre. Pero yung libre na yan, meron kapalit yan sa mundong ito. Di po ba? Libre ka nito kung bibili ka nun. Sabi ko, libre nito. Sabi nga sa Shopee doon, bibili nito. Pero bibili ka muna ng napakarami mong bibili sa kanila. Kapit yung libre. Di ba? Ang tawag ng freebies. Freebies ang liliit, no? Dapat freebies malalaki. Minsan nagbigay sa freebies na mas malaki doon sa binili nyo. Wala atang matinong isip na gagawa nun. Pero Panginoon, yun nga po sa mundong ito pangailangan. Sabi ng Bible nito, itong mga pangailangan nito ay pangkaraniwan itong iniisip ng mga pagano. Subalit ikaw nakilala sa Panginoon, unahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran, pang lahat ng bagay daragdag ng Diyos sa buhay natin. Sabi rito, but seek ye first His kingdom, paghahari ng Diyos sa buhay natin. Ang kamusta ng paghahari ng Panginoon. Kasi hindi mo natin may-reset yung buhay natin sa tamang landas nito kung hindi natin i-reset na sarili natin sa Panginoon. Ano sa resetting nito? Unahin muna ang Diyos. Priority natin ng Panginoon Sa mundong ito, meron tayong tinatawag na unahan dapat mahalaga. Kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya, dapat tama yung prioridad natin sa buhay. Halimbawa, pagtanaw sa tamang pangitain sa buhay, pagtanaw sa buhay. Halimbawa, ano ba mahalaga sa inyo? Ang Diyos o pamilya? Pero wala kang panahon sa Diyos, may pamilya kang magpapanahon ka sa pamilya mo. Mali yun. Bakit? Sino nagbigay ng pamilya mo? Si Lord naman lang mabuting bagay. At una siya. Kasi pwede niyang kunin lahat ng mga bagay na umahad lang sa ating relasyon. Pero hindi niya hinahawayang gawin ito. Bakit? Sapagkat alam niya ang kalooban natin. Alam niya kung saan tayo malakas, kung saan tayo mahina. Sabi ng Bible sa lado, huwag niyo tanggalin anak. Huwag niyo focus dito. Focus dito. Sabi rito, but seek ye first His kingdom and His righteousness. Huwag niyo kalimutan yung righteousness. Yung righteousness, pamumuhay na may katwiran yan, pamumuhay na may kabanalan yan Pag sinabing righteous living, makatwirang pamumuhay, tamang pamumuhay, di po ba? Ang lagi tanong ko, lagi ka man nasa tama o lagi nasa mali? Sino dito namumuhay ng tama? At tamang-tamang pamumuhay niya?
Tamang-tama yung pag-ugali, tamang-tama yung pananta, tamang-tama yung pag-unawa, tamang-tama yung pangatwiran, tamang-tama ay nakayon sa kalooban ng Diyos yung lahat ng bagay na ginagawa niya. Mahalaga po yun, upang sa ganun, sabi rito, and all these things, ito, magalaga yung all these, lahat daw ng mga bagay, will be given as you as well. Bibigay daw ng Diyos sa ating buhay. Paano ito mangyayari? Itong taong ito, gusto ng blessing, i-reset natin sarili natin, unahin natin ang Diyos. At ang kanyang katwiran, pamumuhay na may katwiran, di lang unahin, lagi ko naman inuna si Lord, lagi nagbabasa ng Bible, tapos yung pamumuhay natin, nakaugnay doon, mali po yun. Anyway, exercise tayo. Lahat ng kamay taas. Wave natin. O, buhay pa kayo, di ba? Saan, dan. O, isa. Kaliwa, kanan. Kaliwa, ba't dito magkakasundo? Isa lang. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Sabay natin ilagay natin sa ating noo. No po, ito noo. No. Yeah? Ang tagal ko nang binabakit. Matagal ko nang Ito noo. Batok ko to. Ba't napasunod iba? Sabi ko dito. Kasi actions speak louder than words. Yung ginagawa natin, masigit na nangungusap ito kaysa sa ating sinasabi. Kaya kahit sabihin ko, mahal ko ang Diyos, tapos nakita sa buhay ko yung kapag-ibig nito, walang kuwete sinasabi ko. Bakit tayo napapasunod? Dahil action kasi speaks louder than words. Hello, di po ba? Ito po, noo, ito bato ka. Information. Hindi po nagbabago yan. Yan. Okay, forehead, at saka, ano tawag dito? Nape. Tama ba? Batok. Ano tawag batok? Nape. Tama ba? Oh, hindi. Mali. Tama, nape. At ito, noo, forehead. 4 na noo. 4 na ulo, forehead. Anyway, bakit ko nabanggit ito? Kasi ba't sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay daragdag ng Diyos sa ating buhay. Yeah, so, napakalaga sistema ng pamumuhayan. Okay. Okay, kasi ang bagong taon is a new year to chance to realign our lives. Ugnay natin muli ang sarili natin. Una, put God first in our time, sa ating oras, panahon. Unahin natin ang Diyos. Pangalawa, put God first in our decisions. Sa ating mga pagpapasya, inunahin natin si Lord. Mag-asawa na ba ako? Kausapin mo si Lord. Minsan may mga nagsabi sa Pastor, maliligaw na ba? Tanong mo si Lord. Ba't ako tatanong? Tanong mo si Lord. Hindi, Pastor, nakasalalay po sa inyo yung pagpapasya ko. Hindi, ba't ako? Baka pag magkamali ka, sisihin mo ko. Si Lord, tanungin mo. Di po ba? Pastor, mag-abroad ba ako? Ano ba maganda? Mag-abroad ako. Mahalaga daw yung payo ko. Di, tanungin mo si Lord. Mahalaga yung payo ko. Paalala ko, ano yung decision mo. Pero unahin mo ang Panginoon. Okay? Put God first in our decision. Ano pa? Put God first in our families. Dapat head of the family si Lord, hindi tayo. Amen. Amen. Hello? Sino dito mahal niya ang pamilya niya? At mahal ang pamilya niya si Lord. Salamat po sa malakas na amin yan. Okay? Put God first in our ministry and work. Sa ating ministry, sa ating mga trabaho. Unahin natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ito challenge sa atin to, sa taong ito. Gusto natin i-reset ang ating buhay, unahin natin ang Panginoon, hindi tayo sarili natin. Pinag-aralan ko bakit napakahirap ang unawayan ng mundo ngayon kasi may kanya-kanya tayong henerasyon. Pero po kayo share, I hope I can be able to share this someday, na pag-unawa natin sa henerasyon from boomers, sino dito baby boomers? Ito po nag-exist na ngayon, wala na pong pre-millennial wars ngayon. Una kasi yung, bago mag-baby boomers, anong henerasyon yon? Yung mga 100 years old na buhay pa ngayon, panahon ng pre-war, at saka post-war. Ito yung mga isinilang 30s, 40s na buhay ngayon. Ito naman baby boomers, 1940 plus hanggang 1960, 64. Baby boomers yan. Tapos yung millennial, Generation X, Generation Y, at ngayon Generation Beta na. Alam niyo po ba, iba-ibang karakter niyan, iba-iba ugali niyan? Para maintindihan natin bakit ganun. Kasi minsan gusto natin pasunodin sila sa atin, pero medyo may pagkukulang tayo. Hindi natin naintindihan, hindi lahat ng tao pare-pare ugali, pare kultura. Pare-pare upbringings yan. Sino dito, upbringings ng yung mga anak niya, napapasunod niya sa Panginoon? Sino dito mga young people kaya pang makinig ng 3 oras sa sermon? Wala. Sa totoo lang, wala na. Bakit? Ang mga baby boomers daw, ang mga alpha, tsaka beta generation daw ngayon, hindi na nakikinig yan. Puro computer yan, puro IT yan, AI. Puro AI yan. Pag nag-share ka daw, kailangan timing na ilang minuto lang. Pag hinabaan mo, hindi ka na pakikinggan yan. Totoo po yun. Pero hindi nila mahal si Lord. Sino dito yung people nagmamahal sa Panginoon? Pakitaas ang kamay.
Handa po ba kayo makinig ng lecture na 3 oras? Oh, salamat sa amin. Kultura yan. Pero kung naniniwala, hindi mo kayang i-sustain yung 3 oras na pagle-lecture. Tutulugan mo ko tiyak. Tutulugan mo ko tiyak. Sa totoo lang po, yung pong realidad eh. At iba-iba po yung kultura natin, iba-iba yung behavior natin, iba-iba yung pananaw natin sa buhay. Hindi lang po yung patungkol sa generation, patungkol din sa upbringing natin. Iba sa atin, upbringing, ibang pag-ugali, ibang pagtanaw, ibang paniniwala, ibang pananampalataya. Pero sa isang banda, salamat sa pinag-iisa tayo ng Diyos. We belong to one family. Family who cares, who love God, most of all, who love God, who abide in the Lord, who focus their attention on the principles of God and to abide in His words and to follow His will. Tayo po yung mga tao na nagmamahal sa isa't isa, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa ating kapwa. Amen. At nagmamahal sa hindi mananampalataya. That's why the reason why we evangelize and we reach out to lost people. We church plant sa mga lugar na parang isolated siya. Salamat sa Panginoon sa pag ginagamit tayo ng Diyos, naabutin ng mga taong ito. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahal sila ng Diyos, at mahal natin sila. Amen po ba? Palagpagan sa ating Panginoon, napakabuti ng Diyos. Success po natin tagumpay sa darating na panahon, hindi po nakasukat sa wealth, status, kundi ito yung nakasukat sa pagtitiwala natin sa Panginoon at pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Ang tagumpay po nakasalalay hindi po sa wealth, prowess, power, at kakayanan ng bawat isa sa atin, kundi ito'y nakasalalay po sa pagsunod natin, pag-ibig natin sa Diyos at tapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. And lastly, last na po, huli na. Round with purpose and faith. Bibigyan natin bago natin talakayin ito. Una, para magtagumpay tayo, welcome natin ang may kasagilan, pag-asa at pagtiwala ang taong ito. Una, look before, tanawin natin past. Remember the past. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Dami nun. Pangalawa, release the past and let go of the past and allow God to take hold of the new things that God has prepared for us. Meron mo magandang bagay ibibigay ng Diyos sa atin. Pangatlo, reset natin ating mga priority sa buhay. Reset natin. Huwag natin kalimutan, seek ye first the kingdom of God. Amen. Halos sabi ko, Panginoon, Lord, gusto ko na mag-retire, gusto ko na magpahinga. Totoo lang. Kung siguro sa kalagayan niyo ako, hindi niyo ako maintindihan, pero if you are in my positions, ganun ako kadala eh. Kaya sa isang banda, Lord, ano po ang kalooban mo po, ayun pa susundin ko. Salamat sa Panginoon sa biyayaan niya. And I hope that someday, somehow, yung kaluwalhati ng Diyos ay mapaparangalan natin hanggang sa wakas. Sa matapos natin ang finish line. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Pangatlo at pangapat, panghuli, ito po yun. Run with the purpose and faith. Run with the purpose. Sabi ng Philippians 3:13-14, sabi ni Paul, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na kamit ko na ito. Kung isang bagay ang ginagawa ko, habang nalilimot ko ang nakaraan at sinisikap ko marating layunin na nais kong makamtan. Sabi ni Paul, may Tagalog yan Tagalogin na lang natin. Sabi dito, brothers and sisters, yan, kapatid. Brothers and sisters, walang between, no? And I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi ko na, sabi ni Paul, hindi ko na sinasabi na abot ko na yung kabanalan na binabanggit dito, yung perfection ng buhay. To be like Christ. But one thing I do, isang bagay ginagawa ko, forgetting what is behind, nakalimutan ng nakaraan, at tinatanaw ko yung sa darating na panahon. Inisip ko yung darating. I press on toward the goal. Sinisikap kong maabot ang layunin ng Panginoon upang makamit ko yung gantimpala which God has called me heavenwards in Christ Jesus, patungong langit. Tingnan niyo po, tinanaw ni Paul, yung buhay niya patungong langit. Sino dito naniniwala na may langit inihanda ang Diyos sa niya? Sino dito gusto na umuwi ng langit? Sa langit? Wala pa. Parang, Lord, kayo, Pastor, may na kayo. Total, prepared na kayo. Hindi naman ganun. No? Napakaganda makita natin ito na habang tayo tumatakbo sa mundong ito, itong taong ito, hindi humahaba yung pagkakataon, umiikli yung panahon. Umiikli yung panahon para i-prepare natin sarili dahil malapit nang dumating si Lord. Hindi niyo ba naisip yun? Kung rapture is coming, when will it happen? Any moment from now, it might happen. Kasi umiikli yung panahon eh.
Ako po ay 40 years na naglilingkod sa Diyos. Hindi ko sinasabing hanggang doon na lang, Panginoon. Hindi ko po alam kung kailan ako bibigyan ng lakas ng Lord. Pero time will come that hindi na tayo magkasama talaga, hindi na tayo magkikita. Sa totoo lang, it will happen eh. Realidad po ng buhay yan eh. Amen po ba? Realidad po ng buhay. Tanggapin natin reality. Pero ang maganda po yan, ang plano ng Diyos hindi lang pang dito, pang lupa, kundi pang langit. Sabi rito ni Paul, press on towards the goal. To win the prize, God has called me heavenward in Christ Jesus. Kasi makapiling ng Panginoon, napakagigit na napakalaga sa buhay natin. The source of life is Jesus. The source of love is Jesus. The hope of the nation is Jesus. Pag-asa natin buhay, si Jesus. Si Jesus ang dahilan kung bakit ako nangaral po, hindi po tayong lahat. Bagamat kayo po, bahagi na ng buhay ko. Pero hindi po ang pinaka-major reason kung bakit ako nangaral, kundi si Jesus Christ, who my Savior, Lord, and King ng buhay ko. Dapat kong inuwain po ito. Darating araw, susunduin niya ang buhay nating lahat, susunduin niya tayo, upang makasama natin magpakailanman. Huwag kayong malungkot. Magandang balita po ito. Bakit? Jesus might come, the source of life, siyang pinagmumulan ng lakas. Siya nang galing po ang lahat ng bagay natin tinatangkil. Magpapasaya sa'yo, si Lord po nagpapasaya. Pag-asa, sa kanya nakasalalay. Kapayapaan ng buhay, nasa kanya po nakasalalay. So, sabi po rito ni Paul, habang ang taon ay lumilipas, iniisip natin ito, dapat, Lord, malapit ka nang dumating, Panginoon, 2026 na. Tulungan mo kami maging masipag pa rin, Panginoon, upang makatatan namin, Panginoon, upang makasalubong ka namin, masaya ka, Panginoon, sa salubong sa amin. Kasi napakaganda na buhay natin nakaugnay sa Diyos, di po ba? Amen. Sabi ko sa Panginoon, kahit ako'y nanghihina, Lord, bigyan mo kalakasan. Gusto ko pa rin isa sa iba. Gusto ko pong maging tapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ka magtagumpay, Lord God, sa lahat ng bagay natin gagawin upang maluwalhati pa rin kita, Panginoon, sa nalalabi kong panahon sa mundong ito. Ganoon din ang bawat sa atin, wala pong pinipilang kamatayan, darating pong panahon, next set po yan. Pero makalaga po, tinatanong natin ang bukas na ito, may pagtanaw po sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Naalala natin kabutihan niya, nakaraan, naalala natin siya kasuluhan. At ito po bridge to, itong kasalukuyang taon, ito bridge to ito. Tulay po ito upang makita natin kabutihan ng Diyos sa dating na araw. Langit po yung ating Panginoon. Hallelujah. Langit po yung malapit na natin makita. Ang lulungkot ninyo. Amen. Sumaya po tayo. Bakit? May ganun magandang ipinipare si Lord sa atin. Sabi ni Paul, I press on towards the goal. Ano ba yung goal natin? Kung goal mo, sumikat lang, ay, mapakababaw niyan, hanggang mundo lang yan. Goal mo, yumaman lang, hanggang mundo lang yan. Goal mo, maging powerful, magkaroon ng posisyon hanggang mundo lang yan. Pero ang goal dapat natin, maluwalhati ang Panginoon, makilala natin siya, makasama natin siya magpakailanman. Amen. That's our goal. Amen. May eternity in the presence of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in shall not perish, but have what? Eternal life. Eternal life with whom? Sino kapiling mo sa buhay ng hanggan? Si Jesus. Si Jesus. So napakalaga makita natin ang katotohanan ito sa buhay nating, hallelujah. Run with purpose and faith. Run with purpose and faith. As I wind up, isang makapangyarihang kasulatan tungkol sa Kristiyanong pagtitiyaga, kung isaan nilarawan ni Pablo ang kanyang ganap na pag-iisip, na pagtutok sa espiritual na paglago, sa pamagitan ng paglimot sa nakaraang tagumpay at kabiguan, at pagpupursige sa hinaharap. Pagpupursige upang matamang gatimpalan ng makalangit, pagtawag ng Diyos kay Kristo. Hinikayat nito ang mamanampalataya na huwag isipin ang mga tagumpay o pagkakamali ng kahapon, ngunit patuloy na magsikap patungo sa kanilang sukdulang espiritual na layunin na may determinasyon at tinitignan ng buhay bilang isang katakbuhin patungo sa walang hanggang buhay kasama ng Diyos. Amen. So New Year's race, race of what? Race of faith. Ang bagong taong ito ay karera po ito ng pagtitiwala sa Diyos. I will run with faith in my heart. Magtitiwala pa rin sa Panginoon. With perseverance, may pagtitiis. Kasi yung pagtitiis, bunga ng Espiritu Santo yan. Amen. Perseverance is fruit of the Spirit. Run with hope. Tumakbo tayo na may pag-asa tayong tinatanaw. Ako ba yung umaasa na may gagawin magandang bagay sa buhay ko at buhay nating lahat ng Panginoon, maging sa Kalawang Bethel. We've been together for almost how many years na po? Matagal na panahon na. I think 25 years na po nagpapastor dito. Pero until now, God is faithful pa rin. Amen. Sa ating mga churches, salamat po sa mga pastor na kumahalili po sa akin minsan. Salamat po sa kanilang buhay, salamat po sa kanilang encouragement, salamat po sa kalakas, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Sa anniversary po nagaganap sa iba't ibang lugar, salamat po. Amen.
Hallelujah, praise God. Pag wala po ako dito, ako po yung nadadala sa gawain po sa San Juan Bethel, San Antonio Bethel, sa panguna po ni Pastor B. Siya po Pastor Cod pag nandun ako sa Quezon. Salamat po sa Panginoon sa biyaya po niya. Hindi ko ito binabanggit para magpaalam na po. Kundi binabanggit ko ito para sabihin ko sa inyo, may katapatan na sa patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong humakbang sa lakas na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag natin kalimutan. God is faithful, indeed true to His word, to His promises. Amen. Darating panahon, hindi na ako maintindihan magsalita. Darating po yun. Given po yun. Inisip ko, Lord, dumating ang panahon na kaya ko pa bang magsalita na maayos? Pero darating ang oras na hindi ko na magagawa yun. Sa kabila ng lahat, tatanungin ko pa rin ang Diyos, mabuti pa rin sa buhay natin ito. Hindi pa rin siya nagkukulang. Hindi pa rin maikling kanyang mga kamay upang hindi tayo mamot. Panginoon, kung naniniwala, God has something good prepared for us this morning. Amen. Kung kaya ko pang tumayo sa kabilang ng lahat, salamat sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Huwag po natin hayaan takot ang magpatigil sa atin. Huwag po natin hayaan yung mga past failures ang tumigil sa atin upang tayo hindi maglubos na magtiwala sa Panginoon. Huwag natin hayaan po na lahat po ng mga tagumpay natin ang siyang humadlang upang hindi natin makamit yung pinakasariwang bagay na nais ng Diyos na makamit natin sa buhay natin ito. Hallelujah. God is still faithful. Hallelujah. Glory be to God. Sabi dito, do not allow fear to stop us. Do not allow past failure to define you. God has more ahead than what is behind. Sino naniwala mas magandang gagawin ng Diyos sa darating araw kaysa sa nakaraan? Amen. Kung may patuto tayo nakarang taon, mas higit na patuto ang ibibigay ng Diyos sa darating araw. Kung naniwala God has something good for you, definitely something that God has prepared for us, for me and for every one of us. Pero magandang bagay nila ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen. Maniwala ka na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Totoo siya, hindi siya nagbabago. Marahil ikaw kapatid may suffering na naranasan sa taong ito, meron kang bigating daladala. O problemang hindi mo kayang bigyan ng solusyon. Be honest with God, maging tapat tayo sa Panginoon. Alam naman ng Diyos lahat eh. O maaaring ang buhay natin, hindi natin napaprioritize sa Panginoon. May mga bagay na mapalit sa ating oras. Hindi siya nauna. Maging prayer life natin, umikli. Hindi na nabibigyan ng pahalaga at papansin. Ating pagbabasa ng Biblia, hindi na ganun kadun intense. Kalimutan na natin ang kabutihan ng Panginoon. Pamagitan ng kanyang salita, pagpapalaga natin dito. Kapatid, huwag tayong sumuko. Magpatuloy tayo. Tapat ang Diyos ng nakarang taon at nanatili siyang tapat sa taong ito. At siya yung Diyos na nag-sustain sa atin noon, siya rin ang Diyos mag-sustain sa atin ngayon. Siya yung Diyos nagbigay sa iyo ng tagumpay noon, siya magbibigay ng higit na tagumpay ngayon. Kung meron siyang inilang maganda noon, mas magigit niyang inilaan magandang bagay, inilaan ng Panginoon sa buhay natin sa araw na ito. Sino naniniwala po doon? If you believe in that sense, trust God, let's welcome this year with gladness, with faith, and hope na meron tayong magandang tinatanong na pag-asa. Sino po umaasa sa Panginoon? Sino may takot? Sino may pangamba? Umasa tayo na may Diyos na kayang baguhin ang lahat ng sitwasyon na dumating sa ating bumuhay. Let's pray and let's ask God's provisions. Maaaring ngayong umaga, marahil meron kang hindi masayang taon mong ito pumasok. Pero God would like to you to experience a new things in life. Kung nagniwala kami bagong bagay na ibibigay ng Diyos sa atin, tayo po lumapit sa Panginoon. Dulog natin sa Lord. Pero meron sa inyo may pangailangan, may problema dala-dala, may bigating nais pong ipagulangin. Narito pong altar, pag-pray po natin. Tayo lahat mag-pray. Shall we all pray? And let's God's provisions. Lahat po na may mga pangailangan, last come. Altar po, lapit po kayo. Pag-pray po natin sa biyaya ng Panginoon. Angkinin po natin. Hindi po ako nagpapagaling. Ang Diyos po nagpapagaling. Hindi po ako tumutuwa. Ang Diyos po tutugon. Akin lang po, hinahamon po lang po lahat may mga prayer requests. Let's come. We will pray to God and ask God's provisions. And we believe that God has prepared something good for us, something new sa buhay natin ito. Maniwala po tayo sa biyaya ng Panginoon. Maniwala po tayo. God is our hope. Pag-asa po natin sa Panginoon. God is our strength. God is our answer to all our needs. May tugon po sa ating pangailangan. Sige po. Hallelujah. Umasa po tayo sa Panginoon. Lumapit po kayo na may pag-asa po sa pag-unawa natin na Diyos, meron ka tayong kakayanan na baguhin tayo, pagpalain ang buhay natin, bigyan tayo ng panibang pag-asa. Hallelujah. Amen. Lord, bigyan mo po ng dagang lakas ang bawat isa sa amin, O Diyos. Dagdag ang pag-abot mo sa pangailangan ng bawat isa. Hallelujah.
Oh God, Lord Jesus. And I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Naabagan mo po, Panginoon, na siyang umiro sa aming kalagitnaan ngayong umaga, O Diyos. Hindi po namin yung pagtugon na daw sa aming kalagayan, Lord God. Himala, Panginoon, sa bawat isa sa aming lugar. Inaalala po namin ang kabutihan mo, Lord God. Nais po namin harapin ang taong ito na may pananagumpay, may pag-asang tinatanaw, O Lord, sa kabila ng mga problema at pagsubok namin inaharap, O Diyos. We pray for your provision, guidance, and healing upon each and every one of us who need of this. Have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy natin idulog ating kalagayan sa Panginoon. Alalahanin po natin ang Diyos na siyang nag-ingat sa atin nakaraang taon, siya rin Diyos at pinagtitiwalaan ngayon siya rin mag-iingat sa ating buhay sa darating na mga araw at mag-isa oras na ito. Lord, dagdagan mo aming pagtitiwala sa iyo, Diyos. Increase our faith, O God, in the name of Jesus Christ. Lord, dagdagan mo aming pagtitiwala. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kalagayan, O Ama. Pagkatiwala namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus Christ, our Lord, Savior, King, and God, who work wonders and miracles upon our needs and upon our lives, O God. In Jesus' name, Lord, we pray. We pray, Lord, for heavenly touch, O God, upon your people, O Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Through me, God, and now I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Speak to us, Lord. To me. Bawat isa po sa atin manalangin, kapatid. Tuon po natin ating kalooban sa Diyos. Kausapin po natin ang Panginoon. Hindi po siya malayo. Nariyan siya. Sa isang panalangin, nakausap natin ang Diyos at dahil siyang padama sa atin kanyang presence sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Dami mo presensya ng Diyos. Hindi siya malayo, kapatid. Hindi siya malayo. Nariyan siya. Inaaliw niya tayo. Sabi niya may magandang bagay siyang ginagawa. Hindi mo man ito napapansin. Pero may ginagawa na maganda ang Panginoon sa ating kalagayan sa mga oras na ito. Hallelujah. Lord, I pray, O God, for your mighty moves upon each and every one who are in dire needs of your help. In Jesus' name, Lord, iniling po namin pagkilos mo kapangyariang galang naman ng Espiritu. O God, hallelujah. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lord, touch your people, O God, in Jesus' name. O Diyos, hallelujah. Ama, hayaan mo, banggitin namin sa iyo ang aming pangailangan at kalagayan sa mga oras na ito, Lord. Hiling ko po, Panginoon, pagtuloy na pagkilos ng banal na Espiritu na siyang manguna sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoon. Lord, I pray for your provision, guidance, and leading to be with us, O God. Your holy presence, O God, to touch everyone's heart right now in Jesus' name. Lord, we pray. We pray, Lord God, allow us to remember the good things that you have done to us, O Lord, in the past. Napakabuti mo noon, Panginoon. Kung bakit ka nababuti noon, hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos namin pinagtiwalaan sa mga sandaling ito.
Lord, kung mabuti ka noon, mas mabuti ka ngayon, Lord. Minila ka magandang bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray, O God, answer all our needs, O God. Abutin mo ang kalagayan namin. Ang taong ito, pinayagan mo kami bumasok sa taong ito na meron kang dahilan, Panginoon, meron kang magandang layunin, Panginoon. Tulungan mo kami makita namin, maintindihan namin layunin ito at makita namin kalwalatin kadakilaan mo sa aming pong buhay. Lord, prepare us to receive the wonderful things that you have prepared for us. New things, O God, that we hope, Lord God, that we will going to receive right now. In Jesus' name, Lord, we pray. Hallelujah. Yes, God. Dalayan ko po, Panginoon, aking mga kapatid na lumapit din sa harap, O Lord. Dalayan ko, Lord, pagkilos mo, Lord, sa kanilang buhay, Lord God. I pray, O Lord God. Lord, strengthen them. Strengthen them, Lord. Bless them, O God, in Jesus' name. Lord, bless them, O Lord. Whatever reasons, O God, behind, kanilang paglapit din sa altar, Panginoon. Dalayan ko, O Diyos. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang buhay, Lord. Yakapin mo na yung presence, O God, ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, you prepared something good, O Lord, and we believe, Lord God, we are prepared to receive it right now in Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord. Lakapin mo kami na yung presence, O God. We desire for more of your presence, O God. We desire, Lord God, for more of our faith, O God, to be strong in your holy presence, O God. Declare your goodness, O Lord, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray blessings upon blessings upon blessings, O God. In Jesus' name, Lord. Bless my brother, bless my sister, O God. Bless my sister, Lord. Ano man dahilan na kanyang paglapit, Lord. Naniwala ka, Lord. Pagpapalain mo siya. Dudugunin mo sa kanyang kalagayan. In Jesus' name, Lord. Naniwala kami, Panginoon. Salita mo ito totoo. Pangako may tapat ka, O Diyos. Hindi ka nagbabago, Panginoon. You're running after us, O God. In Jesus' name, Lord. You're running after us, O God. Your goodness. Napakabuti mong Diyos, O God. Mabuti ka, Panginoon. Dinagtanggap ko ng kabutihan mo, Lord. Inilahat sa buhay sa masandaling ito. In Jesus' name, Lord. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Lord, we pray blessing upon blessing, O God. In Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Receive the blessing of the Lord. Receive the blessing of God. In Jesus' name, receive the blessing of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Pawiin mo po ang luha. Pahiran mo po ang luha ng bawat isang papatak sa mga pisngi, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we pray for provision, God, and leading. Oh, hallelujah, Lord. Bless my brother. Bless my brother. Strengthen them. Strengthen them, O God. Bless my sister. Strengthen them, Lord. In Jesus' name. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord. Pagpalay mo buhay ng bawat isa. Lord, I pray, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Lord, in Jesus' name, O God, I pray. Oh, Lord God. Patuloy po tayo makipag-unay sa Panginoon. Patuloy natin dalangin sa Diyos ang ating pangailangan sa mga sandaling ito. Maniwala po tayo, may pag-asa po tayo tinatanaw sa Panginoon. Dagdagan ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Maniwala ka pa, kapatid, may pagpapalang bibigay sa oras na ito. Maniwala ka, God is faithful. God is true, indeed. Faithful to His word. Faithful to His promises, O God. We believe, Lord. We believe in the mighty name of Jesus Christ. We believe, Lord. Wala kami, Panginoon. Hindi ka maikli. Hindi maikling kamay mo, Panginoon. Hindi mo kami mabot. Hindi ka, Lord, bingay. Hindi mo madinig kami ng dinaing, Panginoon. Dalayan ko, Lord, pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. In Jesus' name, Lord. I pray, Lord, comfort and healing touch upon her husband. In Jesus' name, Lord, we pray, O God. Hallelujah. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Lord, I pray for my sister, Lord. Ano mang kanilang kanyang paglapit, Lord. Comfort mo siya, O Diyos. Abutin mo ang kanyang kalagayan, Lord. In Jesus' name, Lord. Madaman niya yung presence mo. Lord, yakapin mo siya ng presence, O God. Aluin mo siya sa masandaling ito, Lord. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Panginoon. May tagumpay sa ibibigay sa iyo, Lord. In Jesus' name. Oh, God. Hallelujah. Yes, Lord God. Lord, comfort mo po, pakialuin mo po, Diyos, kapatid namin ito, Lord, sa kanyang kalagayan, pangailangan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ. Oh, God, in Jesus' name, Lord, I pray, hallelujah, strengthen them. Empower her, Lord God. Bless her in Jesus' name, Lord. Yung inyong bagandang bagay na nilapan sa kanyang buhay, matanggap niya sa masandaling ito, sa pangalan ni Jesus Christ. Lord, Ever King. Oh, God, ikaw po, sulis na buhay, makapangyarihan, Panginoon. Wala po isipin sa iyo. Oh, God, hallelujah. Yes, Lord, I pray, oh, God. Oh, your goodness is running after her. Oh, Lord God, in Jesus' name. Oh, God, thank you, Lord. I pray, Lord God, provision, guidance, Lord. And healing power be upon her. In Jesus' name, Lord, I pray. May magandang bagay ka pang i-sustain naman niya ang buhay niya sa nakarang taon. Lord, i-sustain mo rin ang buhay niya sa taong ito, Lord. I pray. Kung umawak mo ang kanyang buhay, Panginoon. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for my brother, Lord. Strengthen him, empower him, Lord. In Jesus' name, Lord. Sinustain mo siya nakarang taon, Lord. Patuloy mong gagabayan, patubayan ng taon. Lord God, mayroong panibagong isang tatanawin sa iyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Lord God, I pray, Father God, Lord, comfort mo ba, blessing pa pa, blessing for my sister's life, Lord, is blessing pa. Yes, Lord, kalakasan ko tagumpay, Panginoon, sa kapatid namin ito, sa pangalan ni Jesus Christ. Lord, sa pangalan mo, Panginoon, Jesus, iniling ko po, Lord, pagpapalam at pag-iingat mo po sa kanyang buhay. Haluin mo siya, O Diyos, in Jesus' name we pray. Hallelujah. Lord, I pray, Lord, comfort, power, Lord.
Embrace her, Lord, with your presence, O God. In Jesus' name, Lord. Uwi siya pang tagumpay. Taglay niyang tagumpay na nila sa araw na ito, Lord God. In Jesus' name. Lord, I pray for my brother, Lord God. We pray for your provision, guidance, and leading people. Lord, i-comfort mo siya, Lord. Embrace mo siya for your presence, O God. In Jesus' name, Lord, I pray, Lord God, ikaw po magbigay kaliwa sa kapatid namin ito. Anong dahilan na kayo paglapit? Lord, ako'y naniwala, Lord. You have the answer to all you need. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray, oh God, hallelujah, comfort, care, Lord, forgiveness, Lord, have mercy upon her in Jesus' name, Lord. Palagin ko pagpapala mo sa kanyang buhay. Marinasan niya, Lord, ng kabiyaya, kalooban mo, Panginoon, mag-ari sa kanyang buhay, Lord. Mag-ari ang presence, oh God, sa kanya, Lord God. Salamat po, Panginoon. Aluin mo siya, oh Diyos. Pakita niya, Lord, na may buhay na wala kang kapiling nga, Panginoon, in Jesus' name. Oh, I pray, God, Lord, I pray, oh God, comfort, care. Lord Jesus, hallelujah. Lord, I pray, oh Lord, in Jesus' name, Lord, comfort mo po kapatid namin ito. Alam dahil lang kanyang paglapit, oh Diyos. Lord, I pray, oh God, in Jesus' name, Lord, yakapin mo siya na yung presence, oh God. Kapag takumpay mo po sila magpamilya, Lord God, in Jesus' name, Lord, I pray, hallelujah. Lord, haluin po kapatid namin ito, palakasin mo siya, patatagin mo kanyang buhay pananampalataya. Dibayin mo, Lord God, ang relasyon sa iyo, Lord, higit sa lahat, Lord, inilamang biyaya. Ilang sa araw na ito, makamit niya po sa pangalan Jesus Christ. Pangalan mo, Panginoon Jesus, inihangkin po namin na lahat na ito, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord, comfort, care upon my sister's life. Lord, haluin mo siya. Nakalagay sa kanyang pangailangan, kanyang problema, dala-dala. Unload mo po ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Dakilain mo ang buhay mo sa kanya, O Diyos. Oh, magtiwala sa iyo, Lord. God, dagdag mo pagtiwala niya sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, for these young people, Lord. We pray for your provision, God, as a leader upon them. For the healing power, Lord God, be upon them. Comfort be upon him, Lord, right in Jesus' name. Oh God, salamat po. Minsan pa, O God. Lord, I pray, Lord, comfort mo po ang kapatid namin ito, Lord God, ang mga kanyang pasanin dala-dala, Lord. Aliwin mo siya sa kanyang kalagayan, O Diyos. Bigyan mo tagumpay ang galang kapatid namin ito. Lord, naniwala ko, Panginoon, ikaw pong biyaya niya, O Diyos. O God, bubuhaya, Panginoon, nag-iisa sa mga naman niya, Panginoon. Kabutihan, kadakilaan mo, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, Lord. Lord, looking behind, O God, nabubuti ka sa kanya, looking forward, Lord. Makita niya ang tagumpay mo sa kanyang buhay, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray, O God, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Salamat po, O God. Salamat po, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Diyos. Thank you, God. Salamat po, God. Salamat po, salamat po. Salamat. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I pray, Lord, enjoy the presence mo, God, in their lives. In Jesus' name we pray. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I pray, God, haluin mo po kapatid namin ito, Lord, papalat, pagbiyaya mo mga maranasan ko nila ng buhay, oh God, in Jesus' name, Lord, salamat po. Hallelujah, Lord, I pray, oh God, hallelujah, oh Jesus, Lord, I pray for this young man of yours, oh God, bless him, power him, mandaman niyang presence mo, God, in Jesus' name, Lord, hallelujah, oh yes, God, hallelujah, Lord God, I pray for is running after me. Your goodness is running after me. Hallelujah. It's running after me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtugon sa aming mga pangailangan, sa pag-abot mo sa aming kalagayan. Niwala ko po kami, Panginoon, kung ang langit inihanda mo para sa amin, gano'n po itong lupa na namin tinatatayuan. Pansamantala namin tirahan, Lord. Dumadaan na kami sa pagsubok sa mundong ito, pero meron kang masagandang nilaan para sa aming buhay. Lord, naniwala kami, Lord. Meron kang magandang bukas para sa aming lahat. Sa taong ito, we pray, Lord God, for your victory. Tanggapin ang bawat sa amin. Tagumpay mo po, Panginoon, sa aming po pamilya. Bless mo po ang aming negosyo. Bless mo po ang aming kabuhayan, Panginoon. Bless mo po ang gawa na aming mga kamay. Bless mo po ang ministry, Lord. Kalokan beda, Lord. Bless mo po ang bawat buhay ng bawat narito, Panginoon. Bawat gawa, trabaho, ministeryo, pamilya, buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tatay, bless mo po ang tatay, lahat ng nanay na nandito, lahat ng mga anak nandito, Panginoon, sa pag-aaral, Lord. Tulungan mo sila magtagumpay in Jesus' name. Lord, ako'y naniwala ang taong 2020 has been so
Blessing po para sa aming lahat, Panginoon. Economically, Lord, sustain mo ang buhay namin. Kung paano mo kami sinustain noong nakarang taon, patuloy mo kami sustain at higit pa, Panginoon namin, tatamasa yung mga pagpapala nila para sa aming buhay. Sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming mga buhay, sariling buhay. Salamat po, Diyos. Minsan pa, O God. All the glory, honor belongs to you. In the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, King. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Diyos, mga kapatid. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Napakabuti niya, napakadakila ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Let's worship God. Let's praise His name, oh God. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Oh, hallelujah. His goodness is running after us. Hallelujah. Your goodness is running after me, oh God. You're so good, oh Lord. In the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, King, oh God. Hallelujah. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Oh, glory, glory be to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nakilak ang Diyos, oh God. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Oh, salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Lord be to God. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. God is good. All the time. God is good. God is great. Panginoon, sa pagbuti mo, Panginoon, sa buhay namin lahat. Praise God. Hallelujah. Smile. Jesus smiles with us. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? Napakadakila niya. Napakasayang yakapin ang presence ng Diyos. Si Diyos na nag-aaliw, nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng tagumpay. Si Diyos ng kaaliwan sa buhay nating lahat. Don't forget to always pray, always read His Word, sapagkat doon nakasalalay ang pangako ng Panginoon. And enjoy the presence of God, higit sa anumang bagay sa mundong ito. Amen. Salamat. Sa pagkakataong ito, tayo po mag-i-enjoy pa rin sa presence ng Diyos, pamagitan po ng pag-alala natin sa kanyang kadakilaan kabutihan na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tangan po ninyo mga bagay natin tatanggapin to the first Sunday of the month, to the Sunday of the year. Salamat po sa panibagong linggo ng araw na dinagdag niyo sa ating bumuhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Hindi naman po kapag tumayo, di po ba? Dahil uupo rin tayo eh. You know, sometimes sitting is killing us. But so sad, thank God that we can even stand up and believe that God has given us mobility pa rin, makakelos, magalaw. Pagkatong ito, tayo po itatanggap ng biyayang ito. Pero bago po yan, basahin po natin salita ng Panginoon, natin po mabasa sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang tunang tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin doon natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, sabi ng Panginoon, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. So be reminded of that, remembering the goodness of God. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo matay ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Tignan niyo, sabi sa verse na ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Hindi po natapos sa kamatayan, kundi pangako niya babalik siya. Di po magandang isipin yun habang tinatanggap natin katotohanan ito. Na mayroong pangako ng Diyos na nangako na He shall return. Si Douglas MacArthur lang nangako nun. Si Jesus po, una sa lahat. I shall return, sabi ni Lord. Mabalik daw ang Panginoon. Para kanino? Para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ikaw kapatid, nagtitiwala ka pa rin ba sa taong ito? Trust in the Lord always and believe that God has prepared something good for us in our future. Salamat po sa mga. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilan Diyos. Salamat pong muli, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan mo, Lord God. Patuloy po namin matatanggap ang kabutihan at kadakilaan sa pagkikita ng mensahe, taglay nito. Lord, ang kopang ito at tinapay na ito ay nagsisimbolo po ng sakripisyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa amin, namatay ka para pagbigyan kami ng buhay at pag-asa, Panginoon, namin. Tatanawin, sa darating na araw, Panginoon, muli mo pagparito, Lord. Bago po yun, ina-enjoy na namin, Panginoon, namin relasyon sa iyo. Naniwala kami pang langit kami patutunga.
Kami lipunan, kami mamayang panglangit, kaya langit po ang nihandaan mo para sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa relasyong ito. Tulungan po kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo na ang pahalagaan namin. Ang ginawa mo doon sa krus ng Kalban, namatay ka alang-alang sa amin, Panginoon, pamagitan ng banal na dugo. Lord, nalinis ang ating mga kasalanan, pamagitan ng lahat sa iyong mga katawan. Kami gumaling po. Sabi mo po sa iyong mga salita, by your stripe we are healed, O Lord. By your blood, O Lord, we are cleansed. Salamat po, O Diyos. Minsan pa, sa pagtanggap namin ito'y maluwalhati ka at maparangalan ka. Maalala namin kabutihan ka dakilan mga yung pangako na muli kang babalik, O Diyos, para sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa langit na inihanda. Salamat din sa bundong ito namin kinalalagan. Sa aming pagtawid sa bridge na ito, Lord, tulungan mo kami magtagumpay para po sa kalwalhatian mo lamang. Huwag mo namin kalimutan, Panginoon, kabutihan mo lagi sa buhay namin ito. Araw-araw, laging sariwa, kada umaga. Di po namin makalimutan pag biyaya mo po yung sapat sa pangailangan ng lahat. Salamat po, Diyos. Minsan pa, all the glory, honor belongs to in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Tawag-samay po natin kainin, mga kapatid. Sama-sama po natin inamin. Praise God. Amen. Hallelujah. Lahat po na-bless. Hallelujah. Lahat tayo manalangin. Let us all thank God for all His goodness this past 2025. Let us pray. Tayo manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. We come before you, your holy presence with a humble heart and with a grateful heart. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Pinaalala mo sa bawat isa sa amin na napakabuti mo, Panginoon, sa nagdaang taon, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na aming natamo. Salamat po sa kalakasan sa aming physical, maging sa aming spiritual na kalagayan. Salamat po, tinawid niyo po kami, Panginoon, mula sa 2025 hanggang sa 2026. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng provision mo sa taong nagdaan. Salamat po sa lahat ng kaloob mo, for all good gifts comes from you, O Lord. Salamat sa kaloob ng pamilya. Salamat po sa loob ng spiritual na pamilya, ang Caloocan Bethel Assembly of God. Salamat po, Panginoon. Lord, sa mga may sakit, Panginoon, kami pinagaling mo, Panginoon. Salamat po sa mga may pangangailangan. Tinugon mo, Panginoon, ang mga pangangailangan namin. Physical man ito, O Diyos, material man ito, spiritual man ito, Panginoon. Tunay nga, Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Noon ngayon magpakailanman, hindi ka nagbabago. You are our provider, Panginoon. You are Jehovah Jireh. We will continue to trust in you this coming 2026. Salamat po dahil sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat sa iyong habag na magpawalang hanggan. Salamat, may Diyos kaming mapagbiyaya. You are trustworthy. We will continue to trust in you this 2026 and look forward full of hope dahil may Diyos kaming buhay. May Diyos kaming patuloy na kami inaabot. May Diyos kaming hindi kami sinusukuan. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Lord, thank you for your messenger, Panginoon. Ang aming Pastor June, Panginoon, na iyong ginamit para ipaalala sa amin, Panginoon, upang kami pagpalain sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong kalakasan, Panginoon, sa kanyang pisikal na kalagayan, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Abutin lahat ng pangangailangan nila, O Diyos. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, we continue to ask for your provisions. We continue to ask for your blessings for this whole church and all our daughter churches. Pagpalain niyo po ang mga lingkod mo, Panginoon, mga pastor, Panginoon, ginagamit mo, Panginoon, upang ihayag ang iyong mga mensahe sa tuwing linggo, araw-araw, Panginoon, Lord. Maging sa bawat isa sa amin na iyong kinatagpo, Lord. Salamat po. Hallelujah. Salamat po sa kaligtasan. Salamat kinatagpo mo kami. Salamat dahil ito ang pinakamainam na nangyari sa buhay namin. Ang makatagpo ka, Panginoon, because it makes our life meaningful, Panginoon. Everything makes sense because of you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything that you have given us. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy mo pagpalain itong 2026, ang trabaho, ang negosyo, ang hanap buhay namin. Patuloy mo pagpalain ang aming pamilya, Panginoon, bawat isa. Patuloy mo palaguin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang ang aming ugnayan sa inyo lumalim, Panginoon, at lalalim, Panginoon, ang ugnayan namin sa isa't isa, maging sa aming pamilya, mag-asawa, mag-anak, Panginoon, mag-apo, Panginoon, magkapatid, O Diyos.
Salamat po, Lord. Salamat po sa lahat ng pagpapala mo, maging sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Panginoon, patuloy namin dalangin ang iyong pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, for all your blessing upon this church. Blessings upon blessings because of the riches of your grace in Christ Jesus our Lord. We give back all the glory, honor, praises. We bring back to you, and the highest worship are to be yours and yours alone. And all this we ask and we pray in Christ Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon na sa ating po paglisan sa tanang ito ng Diyos. Tanglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin pasabas pagmamahal ng Diyos Ama. Patuloy biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at patuloy ang pakibisan, kaliwan, patnubay ng Diyos Espiritu Santo sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless you. Enjoy the day. Kamayan po tayo sa isa't isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. God bless. God bless.